Naranasan mo na ba ito? Amuunggol ang iyong tiyan na parang mabangis na hayop, ang lamig ng mga kamay mo. Tila galing ka sa snowball fight nang walang gloves at sa bawat hininga, may kakaibang pakiramdam na parang dinilaan mo ang lumang barya. Karamihan ay nagpanik sa sandaling iyon. Sigaw ng maliit na boses sa loob. Magpahinga ka na, kumain ka na ngayong din. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ito mismo? Ang sandali ay hindi isang aberya sa sistema. Ang discomfort na ito ngayong lamig, ang kakaibang lasa na ito at iba pa. Mas nakakagulat na mga senyales ay ang sukdulang patunay na ang iyong katawan ay nakamit ang jackpot. Manatili sa atin. I-decode natin ang sikreto ng iyong katawan. Narito ang 8 kakaiba, hindi komportable, ngunit talagang napakaganda. Mga senyales na nagpapatunayan na ang iyong pag-aayuno ay talagang gumagana. Pag naiintindihan mo ang ikalimang senyales, di ka na matatakot mapagod sa hapon. Sa totoo lang, nakaprograma tayong takpan ng pagkailang gamit ang pagkain. Pag kumulo ang tiyan, akala natin humihingi ng tulong ang ating katawan. Pero ang totoo, mas nakakaakit ito dahil ang unang hirap ay tunog lang ng mga gear habang pinapaikot ng katawan mo ang isang sinaunang angke, kinalawang na switch o metabolic switch. Gumagamit ng asukal ay yung makina, madaling masunog, murang gasolina. Laging available, pero pagkalipas ng 10 hanggang 12 oras na walang kain, ubos na ang reserba at dito na ang himala. Nagpapalit ng gasolina ang katawan at sinusunog ang taba. Pero ang pagbabagong ito ay hindi tahi. Nagpapahiwatig itong nalimutan na nating magbasa. Tinuturing nating kahinyaan kapag sa katotohanan, mga tunog yan ang pagsisimula ng iyong panloob na makinang angkumpuni. Bumabaha mga ketone sa sistema at sumisipa ang growth hormones. Nagre-recycle na ang iyong mga selula. Hindi ka masama ang pakiramdam dahil nagbabago ka, kundi dahil nagle-level up ka. Pero paano mo ito malalaman? At hindi lang basta gutom ang sarili mo. Narito ang 8 palatandaan bilang unang palatandaan. Gutom na sunod-sunod. Ito ang klasiko na halos lahat ay nagkakamali sa pagbasa. Ang gutom ay di parang tsunami na lalalaplap sa iyo. Paunti-unti ito. Marahil brutal ang ating 12. Siguradong mali talaga ang 12 natin. Ipinapakita ng pananaliksik na ang ghrelin, ang hormone ng gutom, ay nakadepende sa gawi. Sumusunod ito sa oras ng iyong pagkain sa halip na sa iyong enerhiya. Tapos kakatok si Gremlin sa pinto mo bandang 11:55, sisigaw, kain ngayon. Pero narito ang bagay na ito. Walang magsasabi sa iyo kung hindi mo bubuksan ang pintong iyon. Nawawala ang gutom. Parang nakakainis na tindero. Kung pananatilihin mong nakasara ang pinto, nakikibit balikat sila at babalik mamaya, humahampas ang alon. Nawawala ang gutom. Kahit wala ka pang kinakain, bigla kang magiging normal ulit. Baka mas alerto pa kaysa dati. Nariyan mismo ang patunay na ang gutom ay hindi isang emergensya. Isa lang itong notification sa telepono mo na pwede mo nang iswipe palayo. Pero pag nawala ang gutom, may kakaibang nangyayari. Bagay na di ramdam pero naamoy at diretso tayo sa pirma. Pangalawa, mapapansin ng iba bago mo pa malaman. Nakaligtas ka sa alon ng gutom. Magaling. Pero ngayon parang uminom ka ng nail polish remover o kumagat sa aluminum foil. Pangalawang senyales, ang hiningang dragon. Ilala rin bilang keto breath at sa totoo lang, ito ang banal na kupita para sa sinumang gustong magsunog ng taba. Kapag ang iyong hininga ay biglang nagkaroon ng lasang metaliko o kakaiba, amoy prutas na parang mansanas na masyadong matagal na nakabilad sa arab, hindi problema sa kalinisan yan. Puro biochemistry yan. Nag-o-overtime ang atay mo ngayon. Binubuksan nito ang iyong mga fat cell at kino-convert ang mga ito sa mga ketones. Isa sa mga ketone na iyon ay acetone. Oo, parehong-pareho lang yung nasa nail polish remover. Pero sa katawan mo, ito ay isang byproduct ng fat burning na inilalabas mo lang ng maluwag. Literal mong ibinubuga ang nasulog mong taba sa katawan. Ang astig naman na tinatawag nila itong physiological tipping point. Ang iyong katawan ay karaniwang nagpapayat, kumusta sa lahat? Sarado na ang tindahan ng asukal. Sinusunog na natin ang nakaimbak na taba ngayon. Kung naiinis ka sa amoy, huwag kang bumili ng matamis na candy. Agad nasisira ang buong proseso. Uminom ng tubig at uminom ng tsaang walang asukal. Banlawan ng acetone, luwit ipagdiwang ang amoy sa loob. Ito ang amoy ng tagumpay. Mas madalas kang mag-ayuno. Habang tumatagal, tuluyang nawawala ang amoy dahil ang iyong katawan ay lalong gumagaling sa mahusay na paggamit ng mga ketones. Karatula, bilang 3 mode ng yerro habang ang iyong mga panloob na organo ay nagiging pugon, kabaliktaran ang nangyayari sa iyong mga paa at kamay.
Bakit nga ba? Bigla mong kailangan ng makapal at komportabling medyas kapag nag-aayuno ka. Hindi nagkatao na nakaupo ka sa isang mainit na sala. Ang init, pero parang 2 bloke ng yelo ang mga paa mo. Ang lamig ng mga kamay mo, ang unang naisip mo. Nako, humihinto ang metabolismo ko. Wala na akong sinusunog, tumigil ka na. Kabaligtaran talaga, ito ay sinaunang estratehiya sa kaligtasan na isinasagawa kapag bumaba ang insulin at walang bagong pagkain na pumapasok. Sabi ng katawan mo, ayos lang, team. Lumulipat na tayo sa efficiency mode. Hinihila nito ang dugo mula sa mga daliri, sa kamay at paa. At itinutuon ito kung saan naroon ang tunay na aksyon. Sa kabuturan ng puso, utak ng atay. Doon natatapos ang trabaho. Doon pinoproseso ang taba. Tinatawag itong thermal prioritization ng mga ninuno sa yungib. Sayang ang enerhiya sa pag-init ng mga daliri habang nagpapakahirap ang atay sa paggawa ng mga ketone bodies. Kaya hindi ka nilalamig dahil mahina ka. Nilalamig ka dahil napakahusay ng iyong katawan. Magsuot ng mga medyas na lana, mag-squat ng ilang beses, uminom ng maligamgam na tubig at maging masaya sa lamig na yan. Ibig sabihin ay nasa basement ang iyong insulin. Doon lang mangyayari ang fat burning. Pang-apat, ang hybrid engine starter. Dito madalas sumusuko ang marami. Ang tanda, bilang 4 ay ang dakilang panlinlin lang. Mabigat ang iyong mga bintri, pwede kang matulog ng nakatayo. Akala mo ba nakakapanhina ang pag-aayono? Ito ay yugto lang ng pagbabago. Parang hybrid na kotse ang katawan mo na matagal ng gasolina lang ang gamit. Asukal na yan, wala nang laman ng tangke ngayon. Dapat gumamit ng kuryente mula sa taba, pero kalawangin na ang switch para sa marami. May puwang, ubos ng asukal. Ngunit ang produksyon ng ketone ay hindi pa tumakbo sa buong bilis. Sa puwang na yon ay natigil ka. Sa mga sandaling iisipin mo kung bakit ito pinagdadaanan, subukan mo. May himalang mangyayari pag dumaloy na ang mga ketones. Parang nagliwanag, wala nang roller coaster sa blood sugar, pagbagsak sa hapon o koma matapos kumain, kundi malinis na enerhiya, parang laser na tataas ang growth hormone mo. Ayon sa pag-aaral, pinoprotektahan nito ang kalamnan at nagsusunog ng taba ng 5 beses. Ang pagkakapagod ay simula lang ng makina bago pa man umandar ang turbo. Pag-andar ng turbo, di lang to sa iyong mga kalangnan. Lalo na itong nasa pagitan ng iyong mga tenga. Kasunod ng pagkapagod, para sa akin, ang ika-5 sa pag-aayuno ay kapag wala na ang hamog at may bulak sa iyong ulo. Maghahanap ka ng mga salita, nakatitig ka sa kalawakan, utak na hamog. Sa sugar withdrawal, hahanapin ng utak ang glucose. Pero maghintay lang hanggang ang atay ay gumawa na ng sapat na beta-hydroxybutyrate. Tawagin na lang natin itong BHB, ang super ketone. May nangyayari na parang paglawak ng kamalayan. Ang mga ketone ay maaaring tumawid sa blood-brain barrier at gustong-gusto ng utak mo ang mga ketones. Mas malinis silang masunog kaysa sa asukal. Bawas oxidative stress, mas magaling. Gising ka agad, hindi yung parang nakatatlong espresso na nanginginig. Nariyan din ang BDNF, protina ang nagsisilbing pataba sa brain cells, nag-aayos ng neurons at bumubuo ng bagong koneksyon. Dapat alerto ang mga ninuno mo kapag gutom. Ipangmangaso kung sila ay naging mapurol at matamlay. Wala sana kami rito ngayon. Ang linaw ng isip na ito ay mana sa ebolusyon. Paghawi ng hamog, bigla mong maramdamang kaya ang mga komplikadong problema. Sa ulo pag-juggle, nasa loob ka na ng zone sign. Ang paradox ng gutom. Ito ang pinakapaborito ko dahil parang napaka hindi makatuwiran. Gigising ta kinabukasan, wala kang kinakain sa loob ng isang araw. Akala mo'y kakainin mo pati pinto ng ref at iba pa, pero tahimik lang ang iyong tiyan. Paano nga ba yung posible? Sumuko na ang gremlin mo. Natuto naman ito ng maayos. Wala naman dyan, titigil na ako sa kakakulit. Ang mga pangalawang ketone ay natural na mga suppressor ng gana. Nagpapadala sila ng senyales sa utak na maayos ang lahat. Ay boss, tunawin ang taba sa balakang. Sunugin ito, iwas sa croissant. Pangatlo, matatag na ang blood sugar mo. Matatag ito na parang bato. Walang mga pako, walang pagbagsak, walang pagnanasa. Kalayaan mo ito. Halos hindi mo maisip hanggat hindi mo pa ito narararasan. Hindi ka na alipin ng schedule mo ng pagkain. Inapakain ng katawan mo ang sarili nito. Ibig kong sabihin, sa pinakamabuting paraan. Ang taba na gusto mong alisin ay ang iyong almusal na ngayon. Ang tanghalian at hapunan mo ay parang parpekto, di ba? Bulit hindi lang enerhiya ang nililinis ng iyong katawan. Malalim din itong naglilinis, sir. Itinatapon nito ang basura kung saan makikita ito nung lahat. Pirma,
Bilang 7 ang detox breakup, tumingin ka sa salamin at iniisip mo talaga yung mga pimples? Hindi na ako teenager. Pamumula ng balat, marahil kahit konting pangangati. Bago ka gumamit ng heavy-duty skincare, huminga ka ng malalim. Maganda ito. Ito ay autophagy na kumikinos, nire-recycle ng mga selula mo ang kanilang mga basura. Lumang protina at sirang selula, lahat ay itinatapon. Maraming lason at byproduct ang nakaimbak sa ating mga fat cells. Kapag sinusunog mo na ang tabama yon, inilalabas ang mga ito sa dugo at sinasala ng iyong atay at bato hanggang sa magsabi ang atay ng, "Wow, ang dami niya ngayon, pumapasok ang skin." Pangunahing detox organs, ang tigiwat pag nag-ayuno ay parang munting basurahan. Ang iyong katawan ay nakaunat. Pansamantala lang ito, senyales ito ng matinding paglilinis ng katawan. Uminom ng tubig para mailabas ang mga dumi. Hinihintay ang darating na liwanag kapag tuluyan nang nawala ang basura. Karatula, bilang 8 ang emosyonal na roller coaster. Bigla kang mairita, sasaya, at pagkatapos ay malulungkot. Gutom lang ba ito? Hindi talaga. Nag-a-adjust ang nervous system. Pagbaba ng asukal sa dugo, inaaktiba nito ang HPA axis. Tumataas ang stress hormones na cortisol at noradrenaline. Sa biyolohiya, layunin nitong maging alerto at handa ka sa pagkilos para sa pangangaso. Pero sa modernong mundo, kung saan di na kailangang mangaso kundi maupo sa trapiko o sumagot ng email, ang pagka-alerto ay parang irita o balisa. Idagdag pa riyan ng katotohanan, ang pagkain ay kadalasang emosyonal na regulasyon para sa atin. Kumakain tayo para kumalma at bigyang gantimpala ang sarili para ma-distract. Kapag inalis mo iyon, bigla mong mahahanap ang iyong sarili. Nakatayo ng lubusan sa harap ng sarili mong nararamdaman. At ayos lang yan. Bahagi yan ng proseso. Sasanayin ng nervous system nang walang asukal. Pansamantala lang ito. Pag stable na ang ketones, mawawala ang irita at magiging kalmado ka. Kalmadong uri ng estado ng zen na bihirang maabot ng busog na busog. Huwag mong sisihin ang sarili kung mainit ang ulo mo. Sabihin mo na lang sa kanila, "Pasensya na, nasa survival mode ako ngayon." Pero maniwala ka sa akin, warm up lang ito. Anong mangyayari kung hindi ka hihinto pagkalipas ng 1 araw? Paano kung umabot ka ng 3 araw? Ibang usapan na iyon. Tatalakayin natin ang buong system reset, pagsabog ng stem cell at pag nagbagong buhay ang katawan mula loob. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang nilalaman na tulad nito